hindi ko lang alam kung ilang years yung pagitan. Pero matagal, mga abot 500 years. Bakit sinabi yan ng Diyos, I will send you Elijah? Yung tinutukoy na Elijah ito yung kagaya kanina, yung spirit ni Jezebel. Nakarating sa iglesia, pero sa panahon pa yun ni King Ahab. Ang tinutukoy yung spirit niya. Ano bang spirit meron si Elijah? Yung spirit ni Elijah, sabi I will send you Elijah. Bakit? Anong meron kay Elijah? Anong meron sa spirit ni Elijah? Bakit isusukoy? Kasi siya yung panahon ni di ba? Ang background dito, Jezebel at kay Ahab. Ang nangyari, naging under ng babae yung lalaki. Naging under ng church. Ang nasunod na yung babae sa lalaki. Sa church naman, nasunod na yung iglesia, tuwa ng iglesia kaysa kay Kristo. Ngayon, ito yung kay Elijah, ito yung baga binibilang ni Elijah. Inilustro niya yung ano dapat. Dapat yung aral ng Kristo ang manguna sa iglesia, hindi yung turo ng gawa ng tao. Yung spirit niya. Baga, ito rin yung tawag na restorer. May turo rin siya ba? Para lesson of may basta may turo siya yung restorer. Yun. Sabi niya, sugurin ko si Elijah bago dumating. May dalawang event na mangyayari. Una, wait, and magkaiba siya. Pagkaibang panahon. Yun. Ito sinabi to, kausap ng muna ng Diyos dito ay siyempre mga Israelita. Kaya apply mo natin para sa kanila. Kayo na mag-check para sa hindi. Kasi may pasok din niya sa atin sa mga hindi o sa mensahe. Yun, ito yung kausap niya. Sabi, susuguin ko sa inyo si Elijah bago dumating ang dakila at kakilakilabot. Na panahon, kailan yan? Kailan yung dakila at kakilakilabot? Okay. Kailan yan? Kailan yan? Kasi, kailan nangyari yan? Dalawang event. Mapapansin natin, ito yung, marami na rin ako narinig maraming sharing about dito, maraming application dito. Sa akin, ito yung trade poll, ito yung sa 7 years revelation. Mapapansin natin, sa panahon na yun, sa 7 years revelation, doon mabubuksan yung yung audio. Doon pa lang sila sa 7 years doon sila mabubuksan. Yun yung tinatawag na break sa kanila. Sa first 3.5, di ba darating yung propeta? May spirit ni Moses ni Elijah. Maririnig nila yung mensahe. Diyan, basta marinig nila yung mensahe, yung dalawang propeta, mabubuksan sila. Yun yung kanilang tinatawag na great day salvation nila. Doon sila magkakaroon ng kaligtasan. Kasi ngayon, sabi nga sa Romans 11, yung bulag sila, pinutol sila. At tingin naman ng mga tao sa propeta, dalawang propeta, ay mga terorista. Yun, Moses and Elijah. Yung pagkatapos nun, makilala nila yung, siyempre, galit na galit yung tao. Kasi nag-prophesize na yung dalawang propeta. Grabe na yung gulo sa mundo. Tuwang-tuwa pa yung tinatawag natin 144,000. Magsasaya. Baliktad sa nangyari sa mundo,
magagalit sa dalawa, yung sila naman tuwang-tuwa. Kaya ang mangyayari, mamamatay din sila, papatayin sila. At sila yung tinatawag na tumakbo sa ilang yung papatayin, pananayin. Papatayin sila lahat. Yun yung dreadful day na mangyayari na sabay na rin yung trumpet na pag sinabi ng dalawang propetang ito, huwag uulan ng 3 taon, 10 taon, mangyayari, masusunog yung mga halaman. Walang ang magkasabay-sabay na lahat. Yun, kaya, nasabi sa Isaiah, mayroon pa doon, dito mangyayari yung pagyanig na hindi pa naranasan kailanman ng tao. Yung lindol na hindi naranasan na kayang patayin yung lupa, gano'ng katindi yun. Yun. Ito yung sabi nga ng kung hindi pa i-clean yung araw, walang laman na maliligtas. May dikdik, pinakambaga, galit ng demonyo, galit ng Diyos, parang sabay na rin sa mundo. Matinding pag-unaw sa mundo. Tatakbo, maging Kristiyano sabay na rin yan. Sa hintin naman, kung apply natin dito sa hintin, siyempre yung ating Elijah, si Brother Branham, nag-prepare siya ng kinalap niya yung mensahe ng 7 church ages, kinalap niya lahat ng mensahe, ng mensahe ng denominasyon para i-prepare yung bride. Pero nangyari, tumanggi, yun. Siyempre pa rin yung makakuha. Sige, yun lang sa akin. Marami pa naman yung susunod. Amen. Sino pong gustong sumusog? Brother Leonard? Susog lang po yan? Or other view? Kasi kaya gusto ko mag-share. Kalakasan kasi nagsishare eh. Diba? At bukod pa doon, ministerial meeting natin to eh. Diba? Iiwan dito sa bright, Siyempre, kailan supportahan natin yung sarili natin yung ministerial meeting. Kung tayo nga umaattend sa ibang ministerial meeting, yung church pa natin na may ministerial meeting, ayaw natin, diba? So, mas lalo tayo doon. Okay, sa Bible kasi, sa New Testament, wala kang mababasang dreadful day. Ang dreadful day nasa Old Testament. Kahit i-search ninyo sa Bible nyo. May dreadful day sa Old Testament. Siguro isa nga lang. Isa lang, malaki lang. Pero, ang masi-search nyo doon sa New Testament, great day. Diba? Ngayon, ano ba yung dreadful day? Saan ba yung nakalagay? Susugan ko yung sinabi ni Mother Lods, para ano pa patungkol doon sa... Si-share ko lang to mga kapatid. Last week nandun kami sa Saman. Tapos pag uwi namin, matindi yung pagbaga namin sa Facebook. Nagawa pa ng kwento si Brother Francis, hindi daw masyado ka daw maraming time, sila wala daw time. Sabi ko, sinungaling ka. Dinerecho na kasi, nandun ka, maraming binibigay sa inyo ng time, ayaw nyo lang tumayo. Hindi siya yung tayo ng tayo, di ba? So, yung pagkilala kay Brother Branham, iba yung pagkilala kay Brother Branham. Pero yung manaliti, naniniwala ako, 100% naniniwala sa propeta. Amen? Naniniwala tayo sa propeta, 100%. Pero yung tamang pagkilala at paniniwala sa kanya. Ngayon dito sa siner ni Brother Todd, makikita mo yung Malakay chapter 4 verse 1 o Malakay chapter 5 na sinabi doon, mayroong great and dreadful day. Sabi ni Brother Todd, ito ay para
sa Israel lamang. Tama? Kung babasahin mo sa 4:1, ang pinag-uusapan dyan, patungkol sa commandments of Moses, pagdating sa verse 2, yung mangyayaring Armageddon. Ay, nasaan na yung hintil? Ano yan? Mystery yan eh. Ngayon, Israel yung pinag-usapan. Magkakaroon daw ng great day before, sabi niya, isusugo muna si Elijah. Hindi, may naniniwala sa end time na si Elias mismo yun, tsaka si Moses mismo yun. Kasi they believe that Elijah did not die. And Elijah still have the body. Biglang bababa ulit dito sa lupa at sila yung magsasalita. Ang katuwiran, ang dami kong binubuksan na side topic. Naniniwala sila na si Elias mismo yung bababa at mangangaral sa Israel. Katuwiran, hindi daw paniniwalaan yung propeta. Pag hindi daw si Elias, hindi daw maniniwala yung ibang propeta, ay yung mga Israelita. So, pwede natin pag-usapan yan. Ngayon, ang topic, dreadful day. Kailan yung mangyayari? Ay, isiningit ni Brother Leon, sususog lang ako. Si Elias ay darating. Sabi ni Brother Leon, the spirit and power of Elijah. Palagay dyan, the spirit and power of Elijah. Sa dreadful day, tingnan nyo to yung pagkilala sa propeta. We never underestimate the prophet of this age. We never, iba yung pagkilala. Kung dreadful day of the Lord, tapos ikakapit mo si Elijah, we do believe Elijah has 5 comings. Tama? Ngayon yung 5 comings ni Elijah, darating siya daw before the dreadful day. Eh, saan mo lalagay ang dreadful day? May kadebate ako dito. Nabuksan ako si Brother Alvin. Kung dreadful day of the Lord, tapos darating si Elijah, kung si Brother Barnum ang Elijah na yan, dapat tapos na. Dapat dumating na si Kristo. Umano? Kaso, ipit na ako dapat doon kaso, may comings nga Brother Barnum is not the final fulfillment of Elijah na tinutukoy sa Malakay chapter 4 verse 5. So yung dreadful day of the Lord, saan mo ilalagay? Drawing tayo dito. Do you believe na yung great day ay part yung 7 church ages? Kasi the great day of the Lord kasama yung grace age. Great day yan, mga kapatid. Pero may counting dreadful dyan. May sharing si Mother Francis dito. Sa loob ng great day, ilagay ko parang law and grace din. Ito yung great day. Great day. Sa loob niyan, may dreadful. Ito, lagay ko yung dreadful dito. Sabi lalagay yung dreadful day of the Lord. Mayroon akong narinig na aral ngayon. Sa loob, ang 70 weeks of Daniel, sa Israel, 3.5 na lang. Pagkasama yung patungkol doon sa papacy, 7 years. Hopefully, sana sila Pastor Van makarating. Akala ko darating sila Ito isa to sa pag-uusapan Ngayon, saan mo lalagay dreadful day of the Lord? Basahin muna natin ito, mga kapatid. Revelation chapter 6 verse 17. Pakibasa nga, sister. Balik ka. Ikaw yung, nakita ko Si Simon Dylan.
Pagbasa, Revelation 6:17. For the great day of the wrath is come, and who shall be able to stand? Tingnan niyo yung great day. Sa loob ng dreadful, we believe that the dreadful day of the Lord is the end time. Do you agree? The dreadful day of the Lord is end time. Pero sa dulo niyan, may end of the end times. Pero sabi doon, bakit great day of the Lord of His wrath? Kagalitan. The great day of His wrath is the Armageddon. Sa loob nito, this is dreadful day. Tingnan nyo ito mga kapatid. Napaghahalo ko lang ha. Kayo na lang bahalang maglagay. Tingnan nyo ha. Sabi ko kanina to. Kung dreadful day of the Lord, hindi mo pwedeng ilagay si Brother Branham. Amen? Wala ka na doon sa sabi ni Brother Branham. Do not mislocate. Do not misinterpret. Do not... Ano pa yung sabi niya? Do not misinterpret. Do not mislocate the word. Misplace. Huwag mo ilalagay yung isang aplikasyon para dun sa isang aplikasyon. Kasi pwede ka magkamali. So ngayon, yung Elijah, kung ang context ay dreadful day of the Lord, malinaw. We are living in the seven church ages. Kaso, we are not in the inside of the system of the seven church age. We are outside. Amen ba? Hindi nyo naintindihan ibig sabihin. Tayo ay labas na doon. Nasa bride age na tayo, tama? 2 minutes. Ang ibig ko sabihin, nandun tayo sa Laodicean Church Age, pero yung gusto ng Panginoon, itinataas tayo doon sa level. So, we are living the great day of the Lord. The great day of our salvation. Pero dito, starting point, 3.5 years, first 3.5 years, unto the last, and 30 days. Tingnan niyo ito mga kapatid. Tinutukoy ko. Yung 30 days, wag ibuksan sister, last na itong talata. Revelation 16:14. Ito yung battle. The battle of the Armageddon is the dreadful day of the Lord. May kasharing ako nito, si St. Hall. Sabi niya, hindi yan yung dreadful day of the Lord eh. Tama naman. Sabi ko, oh, whole part yan. Pero yung pinakagalit ng Diyos nasa 30 days. Who shall able to stand? Ang Diyos ay natutuwa. Bakit? Yun yung kagalitan niya. Yun yung kanyang purification sa lahat ng nilalang. Pati sa mundo, sa tao, lahat na. Purification niya. Bakit great day sa kanya yan? Kasi alam niya, darating na yung bago. Yung 8th day. Basahin natin ito. Sabi nito, 16:14. So, napaghalo ko yung dalawang topic ha. Kay Brother Branham. Yung application niya. Ito na. For they are spirit of the devil working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of the God Almighty. Okay. So, yan yung kaya great day sa kanya yan. Pero nasa loob ng dreadful day yan. Kasi yun na yung kanyang, siya ay dakila yun sa kanya. Kasi yun yung time na lilinisin na niya yung earth. Okay, yan lang. Nandun na. Okay, another view to. Hindi, pareho po. Meron maraming view. Ang ganda sana. Kaya may 10 minutes ako. Saglit na, baka mawala. May mawawala rin ito. Ano to? Ayan, Another mawawala. view at saka susok. So 30 minutes. Kasi 20, another view eh. Magbibigay muna ako ng ano. Ito ang realidad sa end time. Group 1. Lahat ito minessage ng prophet. At ang isa rito ay thus saith the Lord. Ang siyempre, number 1.
7 church ages, at mayroong natitirang 7 years. Because naputol ng 69 weeks. Nisan. So matatapos din sila, mag-i-start din sila ng Nisan. Diba? Pinutol sila ng Nisan, Romans 11. Ito ang tinatawag na isang view ng great and dreadful day of the Lord. Ngayon, meron sa end time, ganito. Ginamit na raw ni Brother Branham yung 3.5. Kaya, church ages, last 3.5 na lang. Merong turo naman, may 3.5, tapos 7 church ages, tapos may 7 years din, 3.5. Doon sa level 4 na tinatawag, kila Parnell, wala na. Kay Parnell, wala na lahat. Okay. Mag-start ako doon sa talata ng Daniel 9:27. Pakibuksan, Daniel 9:27. At pagbibigay ako, tama yung sabi, do not mislocate, do not misrepresent, or do not misplace. Brother Branham, pinopoint niya, number 1, hindi muna sa atin, sa mga denominasyon. Because of this, theologically, may tinuturong tinatawag na historicist. For this topic tayo, kahit eschatology ito history. Historicist. Number 2, preterist. Preterist, at meron tinatawag na dispensationalist. Yan, di napapasionalist. Ibig sabihin sa dispensationalist, may iba-ibang dispensation ng isang talata. Ito naman preterist, tapos na lahat yan. Ang isang talata. Halimbawa, yung Daniel 9:27. Saan nyo na nga lang kayo magbasa? At mabagal ang computer. And he shall confirm the covenant with them for 1 week, and in the midst of the week he shall cause. Gusto ko ito kasi magdadaya ang end time. Lalo na yung gumagamit ng 3.5 lang. Pag nagduduwal si Brother Branham dito, pag sinabi niya yung he, tatlong application niya riyan. Ginamit niya yung katulad ng Jehovah's Witness at SDA na ang he ay si Kristo. So ang mangyayari, yung turo nila na ginamit yung 3.5 is pointing to Christ. Kaya isang 3.5 na lang dahil nagamit sa ministry. Basahin nyo ang sales book, paulit-ulit yung sinasabi yan. Nagugulo yung tao eh. Nagamit niya. Pero pinag-uusapan na he, sa paliwanag ng Jehovah's Witness at sa mga ng SDA, nagamit na yung 3.5 at ang makipag-confirm ng covenant ay si Kristo. Pero sinabi ni Brother Branham na ang he ay antikristo. Alin na ngayon, ang tama. Pag ganito ang ginamit mo, ang he, si Kristo. Pero ay ang antikristo. Basahin ang verse 8. Ang he ay makikipag-covenant sa mga many which are the Jew na may-ari ng vast wealth of the earth because they holds the money to erect the new temple. Lahat ituturo ni Brother Branham. Ang usapan na lang, i-mislocate mo ba? Turo ng prophet yan. Lalabanan mo ba yung alam mo madadaya? Yung mga nasa Facebook na nakikipag, yung mga sharing, iiwanan kanila para mga dating daan. Tapos kakantsaw yung isa, aalis yung isa. Hindi ka makakasagot ng tama dahil yung ebidensya mo wala na. Tatamunan nilang tatamunan. Ayun, dito yung he, dito sa 7 years, ang he ay yung anti-Christ. Pero pag dito sa last 3.5, ang he na nakipag-covenant ay si Kristo. O, di magkakontra na yung sinabi ng prophet, balik tayo sa Bible. Diba? Simple lang eh. Ituturong ito kay Maddox. Nagtuturo nito dati grupo nila Pastor Pulili. Marami ako nakasabay since 2003. Bakit ganun sila? Tinatanong kay Brother Francis, sige, kaya mo lang sila. Dito, ganun lang. Sa loob-loob ko, bakit kaya ako hindi sinasagot dito? Ay, inis ako ng mga panahon na yan. Kahit tinatanong ko siya, ayaw niya akong sagutin. Hindi, sa liksik lang ko lang sa liksik.
Yung pala, inuuto lang niya ako para magsaliksik ako. Diba? Nauto niya ako. So kaya mo ipaliwanag lahat yung paliwanag ng prophet tungkol sa bagay na wala akong iiwasan. Sila, yung mga ito, ang stand, iiwasan nila to. Ito ang thus saith the Lord talaga, 1961, Daniel's Revelation. Thus saith the Lord, pinasulat sa kanya ng anghel, yung Gabriel, bumaba sa kanya, yung Holy Ghost. Isang beses lang niya itinuro yan, nag-start pa ang 445. Kahit yung 77. 445 BC. Talagang yung eschatology, sakto. At basahin niyo kay Clarence Larkin na dispensational truth. Pareho-pareho nung sinulat ni Brother Branham. Thus saith the Lord. Sabi ng prophet, yung mga namis ng mga denomination, kinumpleto ko. Tatulong ng Holy Ghost. Hindi sinabing pinalitan niya. Ikinamada lang niya. Yan yung tama. Plagiarist ba siya? Mangungopya ba siya? Hindi masama ang mangungopya kung galing din sa Diyos. Yung justification pa ni Luther, galing sa demonyo. Galing sa Diyos yan. Kinuha rin lang niya. Saka yung kay Wesley na sanctification, pinulido lang niya. Dahil yung justification ng Lutheran ay mababaw. Dinagdagan pa ng prophet. So balik tayo. Pag binanggit yung dreadful day of the Lord, yung mga magpo-focus, maalala nyo, yung 434 years na silent years ng Jew after Malachi, bago dumating si John the Baptist, nung pinasok ni Antiochus Epiphanes ang Jerusalem, nag-abominate ang temple. Basahin nyo ang Daniel 7 and 8, Daniel 8, yung abomination na ginawa ng little horn. Sa totoo, nagturo yan, dati si Scofield. Dinetalye ng gusto ni Brother Jackson, doon ko nabasa yan. Yung little horn, may hawak siyang ganyan. Hindi dinetalye ng prophet yan, binanggit lang niya. Binuksan lang niya. Ang ginawa ni Brother Jackson, kinamada niya ng gusto. Kinuha niya mga Book of Martyrs, kinuha niya lahat ng mga history ng tungkol sa church, na ikamada niya ng maayos. Nagamit siya yan. Yan nagamit si Brother Jackson nang dinitalye na niya yung pinagbubuksan ni Brother Branham. Ngayon, ang paliwanag ng mga historicists, tapos na ang Daniel 9:27. He shall confirm the covenant with many for 1 week. Yung mga nasa paligid ng mga tinatawag na mga Ptolemies, mga tinatawag na mga Syrians, o mga Seleucid Empire, yan yung kakovenant ngayon ni Antiochus Epiphanes, kaya natapos na sa 434 years yung Daniel 9:27. That's only history. Yan yung mga nagtuturo ng ibang tungkol sa talatang Great and Dreadful Day, or Dreadful Day of the Lord. Habag-habag ang Israel, dreadful talaga. Pinagputusok, nirape yung mga babae, tinanggalan ng mga ari, sinabit sa ito ng templo, ginawang templo ni Jupiter, Dreadful Day of the Lord sa Hudyo yan. Naintindihan niyo ako? Tapos na, wala na. Huwag muna tayo mag-usap, sabi ng historicist. Huwag na tayo mag-usap, tapos na talatang yan. Huwag muna ipasok yan kung ano nung sinasabi. Next, yung preterism. Binanggit ito ni Kristo pagdating, babanggitin pa ni Kristo kung tapos na. Daniel 24. Sabi sa 24, hanapin niyo talata sa 24, sabi gano'n, as the prophet Daniel, sinabi ng prophet Daniel, pakibuksan yung ano, para hindi tayo magkano. I-take nyo, lalo na yung aking mga kawan. Kung ayaw nilang lista nyo. Daniel na sinabi gano'n as spoken by the prophet Daniel. Chapter 24 yan, ng Matthew. Another view to, saka susok dito. Diba? Isusok sa kante. Another view, 30. As 10 minutes isusok ko. May 10 minutes, saka yung another view. Ay di ba 20 minutes yun? 30 minutes. Okay, pakibasa. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of Daniel the prophet, do not misplace. Naka-place din naman yan, walang problema. Naganap yan pagdating ng 70 AD. When General Titus in 68 AD encompassed the Jerusalem
at walang nakalabas, tinatay niya ang mga Hudyo. Diyan na nag-umpisang na-scatter ang Israel at nawala na. Nawala na ang Israel. Sa mapa, ang mga Israelita nagkalat na bilang parusa sa kanila ng Diyos sa katigasan ng uluyan. So yan ay isang tinatawag, yan ang unawa ng mga preterist. Preterist means tapos na, lumipas na, naganap na, at hindi na mangyayari ulit. So parang sila rin nun. Tayo ngayon, yung nasa dispensation, yung binanggit na kanina. So, uulitin ko ha, mga kapatid, patunayan yun sinasabi ko. Pumunta kayo sa ibang environment tayo. Iba-iba ang turo nila. Pinagsasabong-sabong nila ang quote ng prophet. Hindi ka naniniwala yan. Grupo ka ni Chan. Sabihin ganon. Ang idol ko si Francis Chan. Hindi kayo naniniwala sa prophet, maiimpyerno kayo. Kung mga ganyan, si Balpolanco nagsabi nun. Diba? Nanlalason sila ng mga tao na mangmang para huwag na maniwala sa mga Bereans daw. Particular kay Brother Francis, ay mali pala, di pala naniniwala sa prophet kang Kogyo, huwag na tayo pumatin dyan. Umalis na tayo yan, huwag tayo. Dadayain tayo, di naniniwala sa prophet yan. Hindi ako sigaw ng sigaw, sabi ng prophet. I do believe lahat ito, kaya kong patunayan. Tinuro lahat ng prophet ito. Pero alin ang nasa Bible? Dahil bang naging stand ko, hindi katulad ng stand ng last 3.5 na lang, hindi ako naniniwala sa prophet. Sabi niya, kung alin ang mas maliliwanag sa Bible, yun ang sundin natin. Ay, hindi mo na naiintindihan ang sinabi ng prophet. Maniwala ka na kahit hindi mo naiintindihan. Bakit? Mas bindikado ka ba kaysa kay Brother Branham? Gaganyanin ka ng mga end-time. Prophet yun, ikaw sino ka ba? Mas higit ka pa. Higit pa ba yan si Francis Chan sa propeta? Tingnan mo yung mga tinatawag derogatory term nila para makapanira ng mga tao. Yung mga tao naman, mangmang. Paniwala agad. At another mangmang pa. O, diba? Dito, pakitaan lang ng ebidensya. Lahat ito sinabi ng prophet. Ito sa grupo ni Mados. Ito sa grupo ni Roel Soriano at saka ng Tusols. Itong stand na to. Sila Batak, Yab, Partillo, itong stand. Ginamit na ni Kristo, sino nga yung si Kristo ba? Di sa balistang paliwanag na ginamit yung 3.5, ayaw nilang pakinggan yung sa balista at Jehovah's Witness dahil mali daw. Hindi na nila maikumpara. Wala akong pakialam sa balista. Ito nga ituro na sa balista Itinuro rin lang ni Brother Branham kung babalik ka talaga sa Bible. Pag bumalik ka sa Bible, ito makikita mo. Ang tinuturo ko, kung hindi na nakikita, yung 7 years. Okay. So, hindi ako nagagalit ha. Yan ako yung Great and Dreadful. Hindi na ako tatapusin. Para 30 minutes naman yan. Ulitin ko, sabi nga, pinaputol ang Israel. Ang prophecy ng dreadful, hindi not for the Gentile. Hindi para dito sa 7 church ages. Very specific ng Malakay 4:5-6. Ang kausap, basahin niyo mabuti ang buong chapter, ang buong Malakay. Kung sino ang kausap ng Diyos. Gentil ba o Hudyo o Israel? Israel. So, kanino ang talagang application yan? Hindi sa atin. Borrowed time ang tawag dito sa atin. Nanghiram lang tayo ng oras, sinihingit lang tayo. Na-apply lang sa atin yung talatang para sa kanila. Makikita niyo sa Bible pinag-cross. Ephraim Manasseh, Isaac, Esau, Ismael, Jacob, Esau. Mga type and shadow yan ay pinapakita na may magaganap na crossing. So, balik tayo. Sa akin ito, sa application as a whole, yung great day of the Lord as a whole, sa 7,000 creation, ang great day ay yung rapture. Yung rapture. Ang dreadful day of the Lord, ang dreadful yung 7 years tribulation. Pero binanggit ni Brother Menan, at ito rin, ang great day para sa Israel ay yung
Great day of salvation nila. At ang dreadful day nila, itong dulo. Pagbuhos ng bias. Ang sabi ng prophet dito, 6 seal. What is 6 seal? Tingnan niyo mabuti ha, ang dual. Ako'y naguguluhan dito sa turo. 2000, na-convert ako 2001. Nagturo dito ng mga April, bakasyon, 2002 sila bata. Hilong-hilo ako, sabi ko na masama yata ang pasok ko rito sa pag-aaral ng end time. Kasi kapag nagsasalita sila, problemado ako, wala akong maintindihan kahit isa. Sabi ko parang makayaw ako Ngayon, may turo si Brother Branham. Gusto kong ipakita sa inyo to. At si Pastor, yung Pastor ni Brother Francis, na si Pastor Villagonza, ang nagturo nito. Alam niyo bang sa Church Ages, turo din ng prophet ito? Nagsabay ang trumpet and vials. Ay kaya meron daw dreadful day of the Lord. Paano nangyari? Hindi na dreadful day. Kinamada na nila na ang great and dreadful day of the Lord ay talaga kay Brother Branham. Church Ages lang. Nawawala ng Israel. Sabi ko, Malakyas, sinulat ang Malakyas para sa Israel. Pero bakit inaangkita ng bride? Na trumpet and vials? Ganyan sila ha. Meron pa ako nitong tracts galing sa mga Two Souls Doctrine. Masigasig pa rito yung tumayo na dinuturo-turo si Brother Leorian, Posterian, di Pasilan. Bakit? Isang right. Mga lahat, dito mga nandito, alam mo magsalita Ayaw, di bata. Ang dami nila. Sumugod dito lahat. Martilyo, Layap. Siguro may... Naalala ko yun. Mga 6 months pa lang ako nun. So talagang ang saya pero gigil na gigil ako. Sa totoo mga kapatid, gigil na gigil ako. Sabi ko, parang gusto. Mark Calagos pala, si Mark Calagos. Kinapayaw ko si Brother Leo, ganun. Gigil na gigil ako. Gusto ko talaga, parang iniisip ko, taga-sanlimutan na pa natin, gulo yata ang gusto dito Pero ang gigil, sabi ni Brother Francis sa akin, punta ka sa kanila, magpaturo ka. Pumunta ka kanya doon sa grupong iyon, alamin mo yung lahat ng turo nila para maintindihan mo. Magpaturo ka muna. 3 years akong pabalik-balik, kalapastorya. Kung saan sa ministerial meeting. Akala ko 30 minutes ako, di ba susunod sa kanila? Tatapusin ko, sige. Ang trumpet and vials niya ay ito. Di ba? Ba't sino yung sabi tapos na may lang ako? Yung so, 20 minutes. Ito yung dreadful of the Lord. Ang sabi niya, ang 6 seal ay may 3 application. Ang 6 seal is to purge. Alin? The foolish purging of foolish virgin. Dito luminaw sa akin. Ang pinopurge pala rito ay ang foolish virgin para pagdating sa dulo, malinis siya. Number 2 application ng 6 seal, si Brother Branham, to purge the 144,000. Ito na ang tribulation. Yung application ng Malakay 456, mapopurge sila sa 6 seal pagdating ng panahon nila, pag-i-rapin sila. At ang pangatlong application ng purging seal ng sa dreadful day of the Lord ay walang iba is to purge the nature. Kaya para labo-labo. Alam mo, naglalabo-labo siya. Nawawala sa mga end time, sa grupo ng level 3. Nawawala, at saka doon sa grupo ng 1, ng nasa Quiapo. Nawawala itong 144,000. Kaya ang nangyayari ito, ito na, dito pinalitatapusin ko. Ang nangyayari, application ng Revelation 10:7 at sa Malakay 4:5-6, ibinuhos nila lahat kay Brother Branham. Labas na yung mga unang pinangakuan ng Diyos. Nakikita nyo? Yung Malakay 4:5-6, I will send you Elijah the prophet before the coming of great and dreadful day of the Lord. Ikinapit na nila mismo kay Brother Branham. Hindi naman sa hindi pinangako yan Did you get me mga kapatid? Yan ay para sa Hudyo. Mahiram lang natin. So I hope na susundan nyo. So salamat. Kapigan na ako. Ready?
Hello. Suso. Baka may another view. Tayo mo na. Suso. Ano ito? Another view. Ayan yung pumunta, hindi nagpa-share. O, sino muna pagkatapos ko? Dapat ganito, dapat yung excited. Pupunta dito para nakikinig eh. Dapat ganun eh. Pakiano nga sa Malakay 456. Sister, pakiano nga sa Malakay 456. Okay. Bago mo basahin yan, gusto mo muna ipakita sa inyo ang sabi ni Brother Burnham sa quote. Sabi ni Brother Burnham, those say the Lord, or infallibility is the simplicity of going back to the Word. Back to the Word. With the Word, whether is it are true, are denied upon the infallible of the Word, He was infallible when he was to check with the Word. Nakita nyo? Infallible daw siya if you check in the Word, mean to say Scripture. Magiging infallible lang siya kung Nakasumpong sa larin. Kaya, 24:6. Kaya, sabi niya, ang mga nananang sa lupa ay nakasunog at nangapilan ang mga tao. Ba't hindi ito? Kung ilang bilyon ng tao sa mundo. Pag sumapit ng kaarawan ng Panginoon, yung great and dreadful of the Lord, wala ka nang tutulan at hindi na makulit yan. Kaya great and dreadful of the Lord. Hindi siya pwede maghiwalay. Hindi pwede na ikakapit ang great. Ikakapit natin dito sa Saving Church Egypt, sa Great Institution, mga natilang bagay na pagliligtas ng Panginoon. Hindi. Ibang klaseng dakila ito. Nanabanggit yan. Ito'y pangyayari na kung saan hindi na maulit kailangan kasi ito'y judgment na. At ang great and dreadful na yan, hindi lamang sa salita yan. Hindi ka kasama ang mga pulis na naiwan talaga. Ang mga kadaras dyan. Kaya hindi siya pwede na pag-iwalayin. Ayun sa nakikita ko, pag-iwalay, di ba? Ayun sa Civil Church Egypt, nangyayang kayong kagalaman ng grade D. Hindi pwede isang mangungusap yan na sinabi na bago sumapit. Kasi bago sumapit, hindi na-aabutin ng 2 profits yan. Hindi na-aabutin yan. Ang 2 profits. Kaya yung natawag na great and dreadful of the Lord, kasi hindi na-aabutin talaga. Kasi sa dulo na siya ng panahon, natapusan, hindi na maulit ang mangyayari dyan. Kaya yung sa akin, another view siya, naliwas ko sa mga binanggit ko na na hindi siya, ulitin ko ha, hindi siya magkahiwalay. Yung great and dreadful day, hindi siya pwede paghiwalayin. Magkakasama isang pangyayari yan. Isang pangyayari. Kasi, sabi doon, ang mundo ay nilibigin dito para tinatawag. Kaya nga tinatawag dito mundo eh. Mas matindi mangyayari dito. Hindi yung sa akin mga kapatid. Magandang hapon mga kapatid. Ang ating sabi dito sa kasulat dito sa mga Malakay 4:6. Ito ay aplikado rin sa atin kasi darating ang Panginoon bago na yung great and great. Kaya pagpalit ng Panginoon, kailangan may maligtas. Maligtas na yung gusto niyang liligtasin sa mga hitin at saka sa mga yan kasi ang sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 24:14 na kung mangyari ngayong mga lindol, mga baha, mga kaguluhan, wars and rumors of wars, kung ating basahin yan, yung sa mga versículo sa Matthew 24. Sa verse 14, sabi niya ni Christ na ipangaral yung gospel ng kingdom sa lahat ng mga bansa, she will destroy people, and then the end will come.
Ibig sabihin, may final gospel pa mga kapatid na ipangaral natin. Pero ano yung kingdom? Kasi nandiyan ang gospel. Yan rin ang kingdom na sinabi ni Christ na hanapin natin sa Matthew 6:33 na seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yung righteousness na yan, hindi yung righteousness nating sarili. Kasi yung sarili nating righteousness mga kapatid, suit yun, parang basahan lang yung marumi ayon sa Isaiah 6:46. Hindi yan matanggap. At sabi ni Christ sa Matthew 5:20 na maliban kung ang inyong righteousness makahigit sa mga eskriba at mga parasiyo, sa anumang parang hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong righteousness na hindi pa sa mga eskriba at parasiyo. Kahit ang mga eskriba at parasiyo righteous na sa kautusan ni Moses, pero kulang pa rin yun. Kaya kailangan lumaangkin natin itong mga kapatid, itong kingdom at saka itong righteousness, kasi nandiyan ang righteousness sa kingdom. Pero ano itong kingdom? Ating basahin mga kapatid yung Psalm chapter 2, verse 6 to 12. Pwede pang basahin natin muna. Kasi diyan may sinabi na ilagay ko ang aking hari sa Sion. Ibig sabihin, kung ang hari, nilagay niya siya ang kaharian, yung Sion. Sa Isaiah 28:16, ang sabi riyan ng Diyos, ilalagay ko ang panulukang bato sa Sion. Ibig sabihin, ito rin ang church. Kasi saan ba si Kristo na ilagay nilang sepulchre sa Diyan. Diyan nakatayo ang church sa kanya. Sa Hebrews 12, verse 22 to 24, ang tagapamagitan nandiyan rin. Kasi yung sino yun ang dinaluha ng mga Hudyo, ng mga believers. Ang sabi niya, nagsidalo kayo sa mga pagtitipon sa bahay ng Diyos Jacob, sa bundok ng Sion, sa lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem ay iglesia ng mga pangalan na nakatala sa langit. Nagsidalo kayo yan sa mga espiritu na pinasagdal sa Diyos na hukuman lahat at saka sa pagpamagitan ng Sino Kristo. Yan ang sinabi niya. At sa Romans 11:25 to 27, ang tagapagligtas, nandiyan sa Sion. Ibig sabihin, ang mga naligtas, nandiyan rin. Hindi ito literal na bundok sa kapatid, itong Sion, kasi may literal na bundok sa Hudyo, sa Israel. Ang sinabi niya ni Pablo sa 1 Corinthians 3:9, kayo ang bukid ng Diyos, kayo ang gusali ng Diyos. Baga nalipat yung bundok sa mga believers. Kasi ang sabi ng Diyos sa Revelation 21:5, papaguhin ko ang lahat ng mga bagay. Kaya pinago na ng Diyos ang lahat. Sa ating panahon, all things become new. All things have passed away. If any man in Christ is a new creature, all things have passed away, all things become new. Kaya tayo mga kapatid, kailangan ipangaral yung gospel ng kingdom. Kasi ito ang pag-asa ng mga Hudyo na maligtas, kasi may remnant ng mga Hudyo na maligtas. Yung nasabi ni Pablo sa Romans 11, verse 25 to 27. Ang sabi ni Pablo na kung makumpleto na ang pagliligtas sa mga Hintil, din all Israel will be saved. Maliligtas sila. E paano sila maligtas kung hindi sila mag-hearing ng gospel? Kaya mga kapatid, may mga ngeral na nilitaw na paniwalaan ng lahat ng mga Hudyo. Kasi si Kristo yan na nagsabi mismo na ito ang aking tipan sa kanila, aalisin ko ang lahat nilang kasalanan. Kung basahin natin yung Romans 11:25, basahin natin ninyo. Kaya ito mga kapatid nga, dito na tayo sa katapusan ng mga araw, ating ipangaral yung gospel ng kingdom, kasi ito ang pag-asa ng lahat ng mga tao. Sabi ni Pablo sa Romans 1:16, hindi ko pinahiya ang pagpangaral ng Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagligtas sa lahat ng mga tao, una sa mga Hudyo, ikalawa sa mga Hintil. Ibig sabihin, dapat una ang mga Hudyo maligtas. Kaso, nireject nila yung gospel. Kaya ang sabi ng Diyos, pupunta ka ng Pablo dito sa mga Hintil, dito ka ng mga araw. Kaya ang sinabi na ang una maulit, tayo maulit, ang una na ngayon maligtas. Pero pag matapos ang kaligtasan ng mga Hintil,
itong gospel ito mapakinggan ng mga bida. Sila na maligtas. Kaya ito mga kapatid, ating ito ipangaral itong gospel na ito. Kaya dapat i-restore natin ito siya kasi nandiyan ang gospel. Ito ang nakahula sa Isaiah chapter 2:3. Na sa mga huling araw, maraming bayan at magsabi, halina kayo sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan tayo ng kanyang daan at magsilakad tayo sa kanyang landas, sapagkat ang kanyang kautusan ay nandiyan sa Sion. Yung kautusan ng kapatid sa New Testament, si Kristo kasi nagtanggap. Si Kristo saan ay lagay? Hindi na sa Sion kasi yung Old Testament, doon yung sa literal ng Bundok ng Sinai. Si Moses sino na nagtanggap. Sa ating panahon, si Kristo yung nagtanggap, nandiyan sa Sion. Kaya ang New Testament, nakautusan ng Gospel, nandiyan sa Sion. Kaya ito ang ipangaral natin para maligtas na kumplito yung mga hintin na ligtasin. Kaya mga kapatid, yung 144,000 na ating mabasa sa Revelation 40, nandiyan si Kristo nakatayo sa Sion, kasama sa 144,000. Sa atin lang pag-analyze, yung hindi ko literal na bilang. Kasi Diyos ang nagbilang yan. Ang bilang ng Diyos yung pakibilang natin. Kasi ang sabi niya, my thought is not your thought. My ways is not your ways. As the heaven is higher than the earth, so my ways is higher than your ways, and my thought is higher than your thought. Diyos ang nagbilang yan. Ang 1,000 years natin, isang araw na sa Kanya. Kaya hindi siya literal na bilang. Wala naman tayo makita na naligtas maliban sa yung purutong na 5 bilang kung sa mabasa natin sa Revelation 7 verse 1 to 9. Yung 142,000 sabi lang yung angel ng pagkasilangan sa 4 kanhi na may kapangyarihan sa pagsira, sa dagat, sa lupa, sa kakawayan. Huwag mo na ninyong sirain yung dagat, lupa, kakawayan hanggang sa aming matatakan yung mga alipin ng ating Diyos ng 142,000. Kaya hanggang ngayon, dahil hindi pa naman sinira itong lupa, dagat, kakawayan, hindi pa yan tapos, hindi lang ang pagtatak. Kasi ang tatak, Holy Spirit yan mga kapatid. Ang sabi ni Pablo sa Episode 1:13 at saka sa Episode 14, tinatakan kayo ng banal na Espiritu. Pag wala tayong tatak, ayon sa Roman 8:9, ang sino man hindi pinanahanan ng banal na Espiritu, hindi pa kay Kristo. Kaya kailangan tayo tatakan ng Holy Spirit para kay Kristo tayo, pag-ari tayo ni Christ. Ngayon, paano naman yung Holy Spirit matanggap natin? Yung turo ng mga apostol, balik natin ang nagmatik. Kasi yan ang sabi ni Prophet Branham, na i-restore yung katuruan ng mga apostoles. Ano ang turo ng Pedro sa Acts 2:38? Diba, yung 3,000 na nampalataya na yun, sabi nila, si Pedro sa kanila, itong reason na yung pinapako sa krus ay ginawa ng Panginoon at Kristo. Alam nila yung Kristo, hinihintay nila ng matagal na panahon. Yung pala ang Kristo, kaya napagkabag ang kanilang puso. Kung basahin natin yung Acts 2:38, ang nagtanong sila, Sir, what shall we do? Anong nagawin namin? Ang sagot ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo sa pangalan ni Kristo upang patawarin na inyong kasalanan at matanggapin yung Holy Spirit. Isabihin, yung 3,000 natataka na yun, nagpapautismo muna yun sila, hindi kayo na nagpalatayaan. Kumbaga, yung katotohanan, ngayon ang salita ng Diyos, sundin muna. Kasi yan ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1:20-24 na nalinis na kayo sa pamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Sundin talaga yung katotohanan kasi salita yan na Diyos, yung katotohanan. Iyan din ang sabi ni Kristo sa John 8:31-36 na kung sundin ninyo ang aking mga aral, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpalaya sa inyo. Ito nga mga kapatid, ating ipangaral yung gospel kasi yan ang katotohanan, yan ang salita ng Diyos para mapalaya ang tao kasi tayo alipin. Kung sabi ni Christ yan sa John 8:31 na sino mang nakasanay alipin ng kasalanan? Marumi rin tayo. Hindi siya kumakain tayo ng inamugas na kamay, kundi ano raw yung lumapas galing sa kanyang puso na lumapas niya ng hindi. Si Kristo lang yung makanibus. Yun ang sabi niya sa Colossus 2:12 na tinuli kayo, pagtutuli ang puso niyan, pero paglinis yun. Tinuli na kayo hindi sa kamay ng tao, kundi sa pagtutuli ng Kristo.
Sa Roma 2:59, sabi ni Pablo, ang tunay na Deo, hindi yung natuloy sa laman, yung natuloy sa puso, sa espiritu. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. Salamat. Ako na siguro ang last mo kasi si Pastor Roland na sunod. Next topic na ba? Pero, hindi, kaya ko siguro pag kaya pa yun, sige. Bilisan ko, actually last na yun eh, pero gusto ko lang i-share konti, mga 2 to 3 minutes, bilisan ko lang. Kasi pupuntusin ko naman dito. Doon sa Malakay 4, 5, 6, malinaw. Siguro, Brother Leito, sharing lang naman to eh. Patutunayan ko na great and grateful day magkaiba. Magkaiwalay. Basa mo na ako. Malakay 4, 5, 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Yung end conjunction. May panahon ng ano yun, mahabang panahon yun. Itong ebidensya ko kung bakit hiwalay yung great day. Ito yun. And he shall turn the heart of the father to the children, and the children to the father, lest I come and smite the earth with a curse. So, bakit ko sinabi na hiwalay? Kasi kung pagsamahin mo yung great and dreadful day, wala nang, ang judgment kasi yan eh. Kay Brother Lito, judgment. Saan mo ilulugar yung turning the heart of the father to the children? Wala nang time. Kasi kakilakilabot na araw ng Panginoon, judgment day yun. Ngayon, wala nang panahon pag turning the heart of the father to the children and the children to the father. Yung great day, talagang wala nang katulad na araw na ginawa ng Panginoon. Yun yung great day of salvation. Yun yung pinanggit sa Acts na yung time of refreshing, yung panahon ng kaginawaan na ang mananampalataya, ang puso ng mga anak ay mag-turn back sa tatay, then yung tatay sa children. So yun yung highlight ng last lang kasi wala nang time para tuloy. So, yun po ang evidence ko, yung word na yung conjunction, mahabang panahon yun. Mahabang panahon yun mga kapatid. Kaya nagkaroon tayo ng recipient. Kaya meron ako na nakuha na ebidensya na yung prophecy mga kapatid, walang prophecy sa Gentile. Wala po. Ano ang dealing ng Diyos sa atin? Ang dealing ng Diyos sa atin, not for a prophecy. Ano ang dealing ng Diyos sa atin? It's by mystery. Mystery ang dealing. Ang prophecy ay para lang yan sa Hudyo. At nag-start yan sa panahon ni Abraham. Tayo, ang dealing ng Diyos sa atin, mystery, binubuo yung tinatawag na body of Christ. That is the mystery. Kaya, maraming nagugulang pang ngayon, mga mananampalataya, maging ang mga Hudyo, hindi nila maintindihan na ang dealing ng Diyos sa atin ay mystery. Not in a prophecy. Mystery. Mystery tayo, wala tayo prophecy. At there is no scriptural backup that God deals with the Gentile in a prophetic, but in a mystery. Kaya si Pablo, sino ba ang ginamit ng Diyos sa atin? Mystery. 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 Kaya nasa panahon tayo ng mystery. Kaya hindi maintindihan. Bakit mystery? Kasi nakakatindi lang daw doon yung tinawag. Yan palang pato natin po sa bayan. Pero ako na po tayo sa panibagong topic. Kay Pastor na po, the beginning of time. The beginning of creation. Beo, matamis ko. Palang pato natin po sa bayan. Ito baka, mamaya na lang sa Ito lang.